Legit, hindi ko alam na may ganitong issue sa Sergey Bin. Sergey Bin, the biggest exploiter by MG. What's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up, man? Naman nga pala to. Ano kayo nangyari? Siyempre, mga kahombre ko. Alam nyo na, today is the day kung saan finally ating matutunghayan ang the biggest disappointment ngayong taon. Grabe. Ano nangyari? Mga kahombre ko. Sino makakapagsabi, boss? Ano ba nangyari? Pag may mali ka, Gaybin, ha? Harapin, huwag mong taguan kasi it will come back biting you. The biggest pilit na tawa sa balat ng comedy circle sa social Pamangkin? media. Bata nung ginawa niya sa pamangkin? Yung bata binidyo niya? Matagal niya naman yata ang ginagawa yun ah. Nagbibideo siya ng bata. May consent naman, di ba? Ano naging problema? Sir Gaybin, palakpakan natin ang putang inang to Hombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Si Gavin Derueda Kapinpin o mas kilalang Sir Gaybin ay isang Filipino YouTube vlogger, mga kahombre ko. Meron siyang 6.82 million. Lahat kasi ginagawang prank. Alam nyo di nakakagulat dyan, pre. Kasi kumikita siya dyan eh. Ang nakakagulat dyan, pre, yung mga kasama niya sa bahay or yung mga kasama niya sa yung circle of friends niya or yung kasama niya sa content, nabibiktima pa rin ng prank, pre. Yun ang nakakapagtaka dun. Pero yung kung lahat gagawin niyang prank, normal yun eh. Kasi content niya yun eh. Subscribers, that's double or even more of Okay, pamangkin ng jowa, yung batang babae. Doble, isipin nyo gaano kalaki ang mileage ng tao na ito. That's why this is a batok, no, sa kanya to make him understand na kahit yung simpleng kalokohan niya ay pwedeng mag-turn out as very, very, very heavy and very dangerous. Any acts of him would be very dangerous para sa mga taong nanunood. And this is why May nandito point, tayo pre. ngayong araw na ito. At siya po ay Kasi para sa akin, para sa gatong kaliit na issue, masyadong malaki si Sir Gaybin para mag-downfall sa ganyang kaliit na issue. Hindi ko pa alam yung nangyayari, pre. Pero kung nabidyoan lang yung pamangkin ng girlfriend niya, parang masyadong maliit, pre. wrong. Tumataginting na 4.6 million followers sa Facebook, mga kahombre ko. Grabe to. Napakalakas nito, mga kahombre ko, okay? Nakilala ito sa mga videos niya Eto ba yun? na naglalaman ng pranks, challenges, at syempre yung Ano masama lifestyle dyan? vlog, di ba? Sikat din ito sa pagiging parte ng trio na tinawag nila na Kapinpin Brothers. Kung saan ang mga kapatid niya ang kabilang dito at kasama niya sa mga content niya. And actually, mga kahombre ko, to tell you the truth, sino ba naman po ang hindi bumilib Abangan sa natin, baka istorya meron talagang main ng issue eh. Kapinpin Brothers? Sino ba naman ang hindi bumilib, no, na nawalan sila ng kanilang ama at sila ay tumayo sa mga sarili nilang paa at hindi sila napasama? Instead, umangat pa sila. Mga kahombre ko, kung hindi nyo pa nalalaman, alam nyo ba na sobrang daling magpayaman ngayon sa trading? Pakita ko sa inyo kung Ayan yung matagal niya nang kino-content yung pamangkin ni Madam Elma. Yung bata, yung pinakita nga doon, no? Na ito, called Feeling ko yun nga rin yun eh. which is click nyo lang ang link sa description. Napaka-easy lang. Then mag-register kayo, Pocket email, broker. password at sa promo code, which is ang ilalagay nyo ay WZ100. Anong masama doon, di ba? Ba't ngayon lang siya naging issue? Parang nakakaisandaan na yata na video. Hindi ko lang sure ha, pero alam ko marami na. After nyong makapag-register ay pumunta kayo rito sa Trade Now. At syempre dapat Hindi ko magets, nakapag-top up boss. na kayo o deposit sa inyong balance. Pwede na kayong magsimulang mag-trade. Ano ba to? Nahanapan nila ng Either butas? buy or sell. So in this case, maglalagay ako ng 1,500 pesos and at this rate ay magbabay ako. Aantayin lang natin to saglit. Ayun, profit na tayo. Syempre, meron din tayong demo Ayos, account dito, mga boss. Which is ang gagawin nyo lang ay pumunta kayo dito sa trading option, then click quick trading demo account. Sa demo account na to, mga kahombre ko, ay pwede kayong mag-practice. Alamin ang Yung laro demo ng account. trading with over 130 plus assets offered by Pocket Broker. GG na naman to sa mga ML Kita ng streamer. malaki sa pag-trade sa Pocket Joke Broker, lang. mga kahombre ko.
Upload ko nga pala to. Joke lang, Which boss. Ang gagawin nyo lang ay pumunta kayo dito sa finance option, then click withdrawal. Ayan, pwede nyo ring i-withdraw agad-agad mga kahombre ko through bank transfers, e-wallets, o cryptocurrencies pa with 0% commission. Ano pa ang hinihintay mo? I-click mo na yung naka-pin comment at ilagay mo ang promo code ko, WZZ, WCCP 100. para may bonus agad ang inyong first deposit. Bakit broker? Alam nyo mga Okay, kahombre ko, we're to back. tell you the truth, ito yung isa sa mga bagay na natutunan ko, no? Sabi sa akin ng asawa ko, mga kahombre ko, kapag ka daw may nawala sa buhay mo, let's say asawa mo, tatay mo, nanay mo, doon mo makikita yung totoong halaga ng tao na nawala sa'yo. In this Tama naman. case, nung nawala ang tatay ng Kapinpin, ang nangyari sa kanila, yumaman sila. Ibig sabihin, mga kahombre ko, napakabuti nung ama nila. Palakpakan natin ang ama ng Kapinpin Brothers. Anyway, ibig sabihin, legitimate mga kahombre ko, na solid talaga yung ama nitong mga to. Kaya mahal na mahal din nila, and actually, nag-start na rin ang publiko na mahalin ito. Yan ang totoo dyan. Kaso lang, mga kahombre ko, labas na to Yan lang yung medyo history niyan, okay? Labas na ito kasi meron tayong issue dito. Ayun yung motibo bakit ako nandito. And it breaks my heart too. Kasi talagang pinapanood ko din to mga ito. No? And they Bakit are my nag-i-issue? dose of happiness too. Pero Pero eto, daily kailangan pranks lang natin yun. to Nagka-issue pa rin gawin sa for daily work pranks. and for the money. Anyway, eto kumakalat ngayon mga kahombre ko, ang issue ukol kay Sergey Bin kung saan nagawa nitong katatawanan ang paggamit ng bata sa isang content nilang may pamagat na slide na kinauukulan ng sex chair. Sa content na ito, nagawang biru-biruin ni Sergey Bin ang pangyayari at nagawang ipaslide ang bata doon sa sex chair. So ito po ay dinilit na ni Sergey Bin, mga kahombre ko. Ito yan, mga kahombre ko Ito po ay sobrang pangit na situation. Kasi Nag-a-agree na ako, hindi boss. biro. Issue nga to kung ako tatanungin, pre. Masyado tong pre. Hindi siya naging sensitive sa iisipin ng iba. Pero kung ako, boss, hindi siya kalaki ang issue. Pero issue siya, pre. Hindi siya kalaki ang issue. Hindi ito yung issue na magpapa-downfall kila Sergey Bin. Pero issue siya. Boss, pero hindi kasi itong mga ganitong bagay, pre. Hindi to pinapakita sa bata Kung ako tatanungin Itong ganitong klase ng content, no? Maybe you understand, no, sa utak ng ibang content creators, madalas po nilalamon niya ng sistema. Kasi, tingnan nyo, tulad niya, consistent yung views, consistent yung reactions. So, hindi niya na 400K yan likes? na maybe this is What bad. the fuck? Kasi kung titingnan nyo, inedit nila yan, in-upload nila. So, marami yan na chances nila na i-check, di ba? Pero hindi na nila to naisip knowing na maganda yung fanbase nila and also tuloy-tuloy lang. Kaso lang mga kahombre ko, this is super foul. You just can't do this thing. Kasi tingnan nyo tong batang ito, ilang taon lang po ito and yet, pinapa-slide niya dito. Alam nyo mga kahombre ko, ganito kasi yan This shouldn't be that bad. Ang tanong dyan, boss, if alam nila yung... alam nila yan, boss. Alam nila. Nasa tamang edad na si Sergey Bin. Unang-una, hindi naman siya... Matalino siya, pre. Hindi siya normal na tao. Kasi kung normal na tao siya, pre, hindi niya papalaki yung page niya ng ganyan. So, naniniwala akong alam niya yung purpose niyan, chair na yan. And nandyan yung chair na yan, hindi para upuan. Dalawa yung possible na reason kung ba't nandyan yung chair. Unang-una for the content. Pangalawa, gagamitin talaga. Yun lang yan Baka, pero mas naniniwala akong for the content. And hindi ko alam kung nagamit nila, pre. Hindi ko alam. Hindi ako makapagsalita kung nagamit nila, pre. Pero feeling ko, nagamit nila siya for the content. Kung hindi ito sex chair. Gets nyo? Kung ibang klase ito ng upuan, it's fine. Kaso lang mga kahombre ko, ito hindi okay. Lalong-lalo na dapat, Sergey Bin, ikaw mismo ang may alam nito dahil ikaw yung one of the Okay. biggest Thank you, social Nat. media Thank you. influencer sa buong Pilipinas. Pero pagkatapos ba ng content, parang kumbaga itatapon na nila or i-stay nila doon?
sa panahon na to. Sa tingin ko, pagkatapos ni Malupiton, mga kahombre ko, there's this guy. Or maybe, mas angat pa to kay Editor yan. Malupiton sa ngayon. I think so. And then, hindi mo naisip itong sitwasyon na to, or naisip mo after mong i-edit. Ang tagal niyang, ito yung editor, pre. Yung editor ni MG, ang tagal niyang pinotektahan yung ano, pre. Ang tagal pinotektahan nung editor ni MG na wag makita yung mukha ng bata. Kaso ang problema, may kasalanan na naman yung chair. So, may kasalanan yung chair dun sa content ni Gabin. Ngayon, may kasalanan na naman yung chair dito sa content naman ni MG, pre. Kasi kung hindi nagpadulas, kayang-kayang sundan ng editor, pre. Tignan nyo. Tignan nyo to, pre, ha. Mo naisip itong sitwasyon na Ayun, no, ang tagal niyang sinasabay sa mukha yung pagka-blurred. Ang problema, nag-slide. to, or naisip mo Hook? Hindi niya naisabay kasi, boss, eh. Hindi niya naisabay. Kapag naiwan ng bahagya. So may kasalanan talaga dyan yung chair. Yung chair talaga may kasalanan ko, boss. Hindi maganda yung umpisa na tong chair na to. Dispose na nila yan, boss. Kung ako lang, dispose na nila yan. Tapos na-upload mo na. So you have almost, meron kang 3 steps bago ito lumabas sa social media. Ni-record mo, inedit mo, at in-upload mo. So meron kang 3 times mo siyang pwedeng pag-isipan. And yet, Kinontent nila yan yung gumagante kuno yung kapatid niya sa kanya. Yung comment section nagpalala dyan. Hindi. Kaya ka naglagay ng comment section, pre, kasi gusto mong malaman kung ano yung comment sa'yo ng mga tao. Ngayon, kung papalalain siya ng comment section, choice mo siya na palalain ng comment section. Kasi kung ayaw mong palalain ng comment section, dapat turn off mo yung comments. Ano yun eh, kung gusto rin nila na mag-comment yung tao eh. Hindi lang nila makontrol kung ano yung comment ng tao. in-upload mo pa rin, and syempre, dahil nakita mo na nababash ka na, binura mo na lang. And alam nyo mga kahombre ko, yung pinakapangit sa lahat, yung pinakaayoko sa lahat, yung tao na hindi nahingi ng pasensya. Kasi kung humingi ka ng pasensya, Gabin, wala sana tayo dito. Sino bang hindi naniniwala sa repentance? Yung mga taong maliliit ang utak. Sana Agree ako dyan kay Boss MG. Pero hindi siya consistent sa paggamit niyang apology. Kasi nung naalala ko nung time na nag-apology yung si babae dun sa ano. Ito lang boss sa akin lang to be fair lang. Nakita ko yung nag-apology si babae dun sa yung You Tell Me. Nag-apology siya pero umabot pa rin sa content ni Boss MG. So para sa akin, selective yung selective yung mga nakakalagpas sa kanya. Medyo selective kasi parang may napanood din akong content sa kanya last time na sino ba naman tayo para humusga kung nag-apology na yung tao. So si Yana pre. Kumbaga kung ididikit mo yun kay Yana, sino ba naman tayo or si Boss MG para magsabi ng mali do sa apology ng babae. humingi ka na lang ng Apology. pasensya at inamin mo na lang yung pagkakamali mo. Wala na sana tayo dito. Pero hindi. Ang plano ni Gabin, mga kahombre ko, makalimutan na lang ng lahat itong content na ito. Tulad ng mga nakaraan nila. Hindi nga dinelete. Hindi dinelete. Pero hindi. Pero ang point niya ngayon kung nag-sorry ka, ibig sabihin hindi siya 1:1. Kumbaga pag nag-sorry ka, hindi ka pa rin okay. Meron ka pa rin mga factor na kailangan mong i-meet sa criteria ni MG bago niya ma-consider na nagre-repent ka na, pre. And hindi mo alam yung criteria na yun kasi hindi naman niya pinopost sa FB or hindi mo siya mababasa. This is not that type of content na pwede mong ganun-ganunin lang. This is a very serious threat para sa mga alam nyo na sa social media. Lalo na at napakalawak ng iyong reach. Hindi mo masasabi. Totoo yan. Internet Sobrang laki niya. is a super dark world kung saan usong-uso po yung exploitation, mga kahombre ko. This is very, very, very sensitive, mga kahombre ko. Para sa mga hindi nakakaalam, no? Kasi deleted na nga daw. ano sabihin ninyo, no? Hindi po pwede na wala siyang supporters. Meron yan. Ipapaliwanag ko sa inyo ng konti, no? Kasi actually ngayon ko lang din to nakita and ngayon ko lang to natutunan, no? Para sa mga hindi nakakaalam, itong erotic furniture or mas tinatawag nilang sex chair ay designed na makatulong for love
making. Mayroon isang concerned citizen ang naglabas ng matinding pagkakadismaya matapos mapanood ang video na ito at isinaad na teacher ka pa naman. Pero Oh, para kang shit. walang pinag-aralan, nakakadiri ka, exploitation na ito. Hinimok rin ng netizen ang DSWD, Women and Children Cybercrime Protection Unit. Di sa ano kasi nila Sir Gavin, magkakamali ka pre kasi hindi naman unlimited yung content eh. Minsan makikita nila na good idea yon. Pag naisip nilang good idea yon, hindi na nila makita na baka may negative side. Lalo na lagi silang trending. At PNP Trending Women sila and lagi. Children Protection Center na imbestigahan ang nasabing insidente sapagkat marami ang nagalit Ayan na, dahil sa may mga posibleng blurred na panganib ulit. at kawalan ng respeto sa bata. At isa pa, mga kahombre ko, para sa mga taong nagsasabi na bagong taon, bagong talpakan, meron o wala lang naman pipiliin nyo nasa link. Down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go. Maaari naman na yoga chair lang to or wala lang to. No! Or maaari na hindi nila alam kung ano to. Hindi. Alam nila They yan. know very well. Alam nila kung yan. ano ito. Tantra chair to ah. Pang ano to ah? Oh, huwag mo na ituloy. Alam mo na yun. Loko ka kayo. Hindi boy, hindi lang yan. Ano yan? Bakit? Para mo ang gamit. Oh, parang daw. Slide dyan. Sige, slide ka na. Slide dyan. And ito pa yung masaklap dyan, mga kahombre ko. I think ilang araw na yung nakalipas Kadiri naman yun, boy. since nabili nila itong erotic chair na ito, no? Ang tanong, mga kahombre ko, hindi pa ba nila ito nagamit nung... Yun din ang tanong ko pre. Yun din ang tanong ko. Hindi pa ba nila nagamit yan pre? Kasi nandyan na yan eh. Yun din ang tanong ko eh. Nagamit nyo na ba yan? Pero sa bagay, kung sa ganyan tanong pre, ang hirap din patunayan yung sarili mo na hindi mo nagamit eh. Kahit sabihin niya nang hindi niya nagamit, may mga tao na hindi maniniwala doon sa sabihin niya hindi mo pa nagagamit. Kasi nandun lang sa kwarto pre. Maraming oras na walang nakatutok na camera doon sa kwarto na yan. Di ko alam kung kwarto niya to pre. Pero nasa isang kwarto siya na mayroong pinto na may possible na may lock. Dyan? You never know, mga kahombre ko. We will never know. Oh, di natin malalaman Isipin yan. mo, this is a big no. This is a no-no, mga kahombre ko. Grabe to. Could you imagine? Kasi they know exactly kung ano to. Yun ang nakakatakot, mga kahombre ko. They know it very well kung saan ginagamit itong chair na ito ukol sa video nila. So wala siya talagang excuses. No excuse here. Hindi ko nga alam kung magsosorry man ito si Gabin. Would this Magsorry be yan? pardoned? Hindi Alam ako ni Gabin yan, because magsosorry yan. This is a kid. Mas malala pa po ito sa issue ng Bini, mga kahombre ko. Kasi eto, Issue ng Bini. Mas malala ba to sa issue ng Bini? Hindi. Pero para sa akin, parang mas malala yung sa issue ng Bini. talaga eto, may action talaga to. At gamit mismo yung bata. On top of this erotic furniture na no one knows kung nagamit na. Ba't mo ba binibili ang isang gamit? Kaya nga gamit eh, para gamitin. Hindi para gawin display. No. Lalo na at sofa to, furniture to, di ba? Oo, feeling ko rin eh. Nakakasukaman. Tama nga yung comment, no? Nakakadiri ka. And isa pa, mapapaisip ka, teacher ka pa naman. How? How can you even think of this, man? Teacher? Ano mayroon kung teacher? Ang daming nga teacher na ano eh. Ang daming teacher na may issue sa estudyante. Hindi, parang nonsense siyang i-connect sa pagiging teacher. Dapat ba pag lahat ba ng teacher? Hindi, para sa akin, negative siyang i-connect eh. Hindi, teacher nga si Gavin, pre. Pero hindi naman porket teacher. Kumbaga, ikaw na dapat yung pinakamali. Hindi ko ma-explain, pre. Kumbaga, ba't ikaw connect sa teacher? Ewan ko. This is actually a major disappointment, no? Sumabay pa siya sa politics na super disappointing. Grabe, man. Hindi mo to May politics ba si ano? Si ina-expect Gavin? ko actually, sa video na to, tanggalin niya yung bata. Instead, ang ginawa niya, 2 beses niya pa pinaslide. And then, pinagtatawanan nila. Both of them, pinagtatawanan nila. Niya at nung Allen. Hindi mo kailangan maging teacher, pre.
Di mo kailangan maging teacher para malaman mo yung mga gantong bagay sa ganyang edad. Ano, edi yung mga susunod na ganito. Pero ito lang baka mas ma-explain ko ng ayos. So yung mga susunod na gagawa nito, pwede nilang irason na, ay hindi kasi ako teacher boss eh. Pwede ba nilang irason na ganun? Para sa akin kasi hindi pwedeng i-connect sa pagiging teacher yung pagiging, yung pag binagawa kang kamangmangan. So pag hindi ka teacher tapos nagawa mo to, excuse ka? Situation na to. This is not even funny, mga kahombre ko. Slide ka na. Slide dyan, slide dyan. This is very serious. This is a serious matter. Grabe to. Mas fakta pa to kaysa dun kay Yana. Sa totoo lang. Hindi lang talaga to nag-trend kasi binura agad, tas natabunan siya ng politics. Pero real talk, mga kahombre ko, eto, mas grabe to kaysa kay Yana. Bata talaga. Oh, mas grabe to kaysa kay Yana. Legit naman yun. Mas grabe to kaysa kay Yana. Pero dun sa, sa Bini, mas grabe yung Bini, pre. Legit na ginagawa yun. Ang context kasi nun, legit na ginagawa yung bagay na yun sa 13 years old eh. On top of an erotic chair. Ayon sa iba't ibang mga netizens na nagagawa pang ipagtanggol pa rin siya ng mga fans, tulad ng sinasabing yoga chair lamang ito at hindi sex chair. Eto mga kahombre ko, grabe tong sinabi ng netizen na ito, no? Regardless for yoga chair, Hindi pre, ang point lang teacher siya, dapat role model siya sa kabataan. Di naman sinasabi na excuse agad. Teacher lang ba dapat ang role model sa kabataan? Teacher lang ba dapat ang role model sa kabataan? Excuse na agad pag teacher. Hindi, yun nga yung magiging eh. So, sabihin, kunyari, nagawa ko to ngayon. So, okay lang yun, di naman ako role model eh. Pwede ko ba sabihin na gano'n? Syempre hindi. Kapag nasa tamang edad ka na, tapos content creator ka, regardless na yun kung teacher ka o hindi. Kailangan ba role model ka muna bago ka, kumbaga, hindi ka pwedeng magkamali kung kung teacher ka. Tapos pag hindi ka teacher, okay lang yun kasi hindi ka naman role model. share o whatsoever yan. Ginagamit nila yan sa content nila as sexual joke. Kaya how come hindi nyo alam kung anong ini-imply ng content nila? Also, ang point lang naman, hindi dapat nila i-include sa content yung bata. Naging alarming dahil sinama sa inappropriate jokes yung bata. Tama! Kasi everybody's adult there. So wala namang Oo, problema. mas malaking impact na vlogger kasi siya. Pre, kesa yung pagiging teacher, mas magandang i-point na vlogger ka kasi hindi lahat ng teacher may influensya sa maraming tao eh. Pero kung vlogger ka, lalo sikat na vlogger ka, mas dapat kang role model kung vlogger ka. Kasi kung teacher ka, madaming teacher daming ang issue ng ibang teacher eh. Ang problema doon, isinama yung bata. Sino ba nagsabi Iba nga na nagkakarelasyon sex pa, chair di ba? yan? May Yoga issue. chair yan, pero ginagawa nilang sex chair. Pero kung makitid naman talaga utak mo at salat ka sa kaunti kaalaman, ganyan talaga, boboses ka talaga. Ito Yung ang RC. sabi ng fan niya yan. Ito naman ang pambanat dito. Kung totoong yoga chair lang yan, bakit may punchline? King ina, hindi Bakit yoga may chair yan? comedic framing na halatang may double meaning? Kahit bata magegets yun. In this case, the chair has been widely popularized online as a sex in memes, videos, and adult content. Let's not pretend... Pero tama rin naman to, boss, yung ginagawa ni MJ, Tito Chris. Kasi, ang hirap din pag walang pupo na eh. At least ngayon alam na ni Sir Gavin lalo. Mas natututo siya, pre. innocence when the whole setup was designed to provoke laughter through innuendo. Intent plus context equals interpretation. And as adult, especially content creators, you don't get to play dumb when people point out... Yan, mas okay yan, pre. Oh my God, man, ang lalim nito. In the first place, protecting children should never be up for debate. Lalo na when we know how dark, ito sinasabi ko, how dark the internet can be. The moment you upload something online, Oo, kaya nga may comment you section. are accountable for how it can be perceived. Tsaka importante rin itong ginagawa ni MJ, pre. Mas na-aware yung iba. Kumbaga, yung mga kapanood nito na gustong gumaya kay Gavin, kasi meron yan eh, meron mga nag-idol talaga sa atin. Alam nila na mali na, pre. Misuse and affect others.
You can't always control perception, but you can always choose responsibility. Wow! Iyan na yun, mga ka-hombre ko. See? Ang kinaka-worry ko lang, masyado na i-expose si Sky as a girl child sa mga Si Sky nga, tropa na ano yung lalaki bata? or kahit kay Sir Gaby na lang. Hindi kaya maka-experience yung bata ng abuse or unnecessary touches of a man adult surrounding her, na which is unaware pa sa kanyang murang edad? Madaming mga untold stories of some victims of child Idol mo din ba siya, molestation boss? ang Sino? mga Si kabataan. Gavin o si Makagago? Sino ba? Kaya simula ngayon may iiwasan na nila Sir Gavin. Oo, pre. At least, diba? Hindi na sila makagawa ng mga ganito. Kasi pag walang pumuna, pre, mauulit lalo yan. Mas mataas yung chance na maulit to. Pre, nga walang pupuna. Na nasa pangangalagaan na ngayon ng DSWD. If you will just investigate or review their cases like Uncle Niece experience, I just want to voice Gavin, hindi. Doon nanonood dyan. out my concern as a foster. Pero kilala sila kasi sobrang sikat nila eh. Pero doon nanonood kila Gavin, pre. Nanonood. Hindi nila ako pre. Hindi nila ako target market pagdating sa content creation nila. Pero marami. Yung target market nila, pre, kumaga malawak. Hindi kasi hindi pantay-pantay eh. This is quite a serious thing or content. Hindi po siya biro-biroan. And one thing is for sure, hopefully kumalat ito kasi dahil sobrang lawak ng kanilang fan base, baka po mamaya gaya. Mas nanonood pa nga ako yung pre. Same. Mas nanonood pa kay MG, kay MD, kay Attorney Libayan. Yan, mas yan ang pinapanood ko. Kasi, hindi, scripted eh. Alam mo naman scripted eh. So, may mga nag-i-enjoy naman sa scripted nila na Hindi ako yon pre. Pero walang masama doon kasi content nila yun eh. Walang masama doon. May mga taong naiinggit kasi na sinasabi nilang masama yung mag-script ka ng content. Hindi masama yung pre. Hindi lang kayo yung target market nila. Kung natutuwa yung mga tao, ba't nyo haharangan na natutuwa yung mga tao doon sa mga scripted na content nila, di ba? Hindi na lang kayo maging masaya sa ibang tao. Wala rin naman silang sinabi na hindi sila scripted eh. Pero hindi rin nila inaamin na scripted sila. Huwag nyo na lang paaminin kasi ano nila yan eh. Kumbaga content nila yan eh. Huwag nyo panoorin kung ayaw nyo. Kung gusto nyo, panoorin nyo. Na pwede pala itong ganito. Ganyan po ang mga Pilipino content creator. Normal Kasi lang. ako, pre, ito real talk ah. Halimbawa, kunyari lang yung anak ko maging content creator. Tapos naging prankster siya, boss. Sa loob na 7 days na prank niya ako, sa 8 days magiging aware na ako, pre, ay kina-prank to. Nasa yung camera. Kumbaga hindi ka na makakaulit. Pero yung 1 taon, 2 taon ka nang pinaprank, tapos nagugulat ka pa rin. Oo, pre, malupiton pan talaga, boss. Bossing. Yan, na gagaya kung ano yung pato. Grabe to. This is very, very harsh and this is very, very disturbing para sa akin, no? Kasi Totoo, disturbing talaga siya, pre. Nung una, hindi ko rin napansin na staff, man. Hindi ko alam na gantong kalala. Ang akala ko binibidyoan niya lang si Sky. May involved pala na ganong chair na mas nagpalala do sa issue. Sabi nyo, mga kahombre ko, this is a very disappointing day for me. This is super, super disappointing. Grabe, lalo na't isa Hindi. sa mga malulupit na content creator ngayon po-point out dahil sa katangahan na ginawa niyang choice sa kanyang content. One love. Darating yung time, papasalamatan to nila Sir Gavin, pre, kasi sinata siya. Kasi darating yung time na baka may magawa sila and baka magkamali na naman tayo dito, na-content na tayo ni MG, baka makontent ulit. So mag-iisip na sila ng ilang beses bago nila gawin. Kasi alam naman talaga nila na hindi pambata yung upuan eh. Hindi ko alam kung hindi nila naisip yon na baka mabash sila na pina-slide nila yung bata dun sa ganong uri ng chair. O baka inisip nila na possible sila mag-trending. Hindi natin alam, pre. Hindi natin alam paano sila mag-isip. Pero naniniwala ako matalino si Gavin, pre.